I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Nako mga best, mayroon tayong good news for everybody. Sabi po ng UNTV, pero basahin natin yung original post ng ating mahal na Pangulo. Nako, magandang balita ito, no, for everybody. So, pinatawad na. Ay, grabe. Talagang pinatawad na. Ano man itong pagpapatawad, guys, basahin natin. Okay? Siguro iba sa inyo alam nyo na. Pero kakaiba talaga si Pangulong Marcos Jr. Ano? Sabi dito mga besa, sabi ng sabi guys dito ng UNTV, no? Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang post sa social media na nakausap niya sa telepono si United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed at nagpaabot siya ng pasalamat sa pagkakaloob ng pardon sa 143 Pilipino. Oh my goodness. Grabe na ito, no? Tingnan nyo si Pangulong Marcos, guys, ha? Taliwas doon sa mga sinasabi ng mga dilis. Isinisisi kay Pangulong Marcos Jr. yung ibinitay, guys, na isang Pilipino sa Saudi Arabia. Pero ito, i-clarify natin doon sa mga utak dilis. Alam nyo ba, mga kababayan, yung ibinitay sa Saudi, 2020 pa yun, panahon ni Digong. Oh, see? So, ayan, nakikita nyo, 143 Filipinos pinagkalooban ng pardon ng UAE ayon kay PBBM. OMG. Congratulations sa ating mga kababayan na 143 Pilipino. Na pardon, pinatawad. Kaya sa ating mga kababayan naman, mga OFW, no? Lagi po kayong mag-ingat, no, sa mga amon nyo kasi ang mga batas diyan kakaiba, hindi pareho sa Pilipinas. Mag-ingat po kayo. Kung alam nyo po yung amon nyo na kung alam nyo na nakaramdam kayo na talaga may kakaiba sa amon nyo, pwede naman kayo mag-iska po. Humingi kayo ng tulong sa immigration diyan po sa UAE. Alam nyo naman ang mga ugali ng ibang lalaki dyan sa bansa na yan, no? Hindi naman lahat, but lagi kayong magiging alerto, no? At sa totoo lang mga kababayan, ano, sabi nga nila, dapat daw pag nag-abroad ka, wag masyadong maganda daw yung babae. Mga bes, ito base doon sa napanood ko, wag daw masyadong maganda ang mga Pilipina kasi talagang didiskitahan talaga nila ng mga lalaki yan sa mga ibang bansa. Sabi ko nga, ibig sabihin, talagang magaganda mga Pilipina. I'm including myself. Sabay, ganun, ano. Well, anyway, nabasa ko lang naman yan. So, yung iba guys, may points kasi alam nyo naman na pag ang isang bansa medyo nakikita nyo yung mga kalalakihan, medyo mapusok, bawal talaga mag-apply ang isang Pilipina na sobrang ganda, parang hindi bagay magiging DH, di ba? O domestic helper. Hindi yata pwede ganun kasi pag-iinitan ka ng amo, no? Ganun ang ibang narinig natin, no? So, depende na po siguro yun, no? But anyway, lahat naman ng Pilipinas talaga sa totoo lang maganda naman, no? Sa ibang kababayan natin, mga lalaki, kung alam nyo na kaya nyo pang umatras or magtimpi, kayo na mismo ang lumayo, 'di ba? Kasi wala tayo sa bansa natin, o doon kayo sa mismo sa ibang bansa, kailangan laging humble, down to earth at pakikisama, no, sa kanila. Ganun sila So nagpapasalamat tayo dito sa Pangulo na ito, no, na talagang alam niyo makamasa ito, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Tingnan niyo, 143 na Pilipino na pardon. What the heck? 'Di ba? Sa pakikiusap niya yun, guys. Walang tigil. Pinupursige niya. 'di ba? Balik tayo doon sa Saudi na binitay na isang Pilipino. Yun mga kababayan, isisinisi kay Pangulong Marcos Jr. Bakit hindi daw ginawang paraan? Doon po kayo nagkakamali. Doon po kayo nagkakamali. Si Pangulong Marcos Jr., no, ginawa niya ng paraan yun mga kababayan, no? Kaso lang, it's too late na At hindi lang yan. Ang gusto kasi ng pamilya
nung Arabo na namatay, na pinatay ng kapwa nating Pinoy, kung ano yung ginawa, siya rin yung kabayaran. Ang ibig kong sabihin, pag buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Alam nyo, iba ang batas sa Saudi, guys. Iba talaga. Pag buhay din ang kapalit. Ganun lang yun. Ang problema lang kasi dito sa mga dilis na ito, bira sila ng bira, hindi nila alam kung ano ang katotohanan, mga kababayan. Pinupursige yan ni Pangulong Marcos Jr. at nakipag-dealing ang bansang Pilipinas ng Marcos administration para doon, guys, sa tinatawag na blood money. Ika nga bayaran yung pamilya. Kaso ang malaking problema, mga kababayan, yung pamilya ng Arabo ayaw magpabayad. Kasi willing ang Pilipinas na magbayad, kaso lang ayaw So anong gagawin ni Pangulong Marcos Jr. ngayon? Sa panahon pa ni Digong yan panahon pa ni Digong yan, hindi panahon ni Pangulong Marcos Jr. Ang ginawa niya lang is to makikipag-usap sa pamahalaan ng Saudi. Kaso lang ang batas dyan, guys, talagang very stricto, no? Delikado. Pag gumawa ka ng pagkakasala dyan, mga kababayan, kaya nga sabi ko kanina, pag alam nyo na hindi nyo nagustuhan yung amo nyo at mayroong mga hindi kainais-nais na pinapakita sa inyo, lalo sa mga babae na domestic helper, lumayo kayo. 'Di ba, mga kababayan? Ganun lang yun Sa mga lalaki naman, hanggat maaari, habaan nyo yung pasensya nyo, kayo na lang ang lumayo para hindi kayo malagay sa alanganin. Look, tingnan mo ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Maganda itong ginawa niya. Sa kanyang pagpupursige, yun, na pardon. Pag sinabing pardon, pinawalang sala, 'di ba? Correct me if I'm wrong. 143 Filipinos. Wow. Saan kayo makakita niyan? Ito kasi, si Pangulong Marcos Jr. very friendly to everyone kasi ito Ika nga, friendly to all, enemy to none. Yan ang isa sa mga words niya Very friendly. At saka isa pa, hindi pala away ito. May malasakit. Talagang tumutulong ito sa mga kapwa nating mga Pilipino. Dahil siguro dyan sa mga ganyang klaseng ugali, ang Panginoon hindi siya pinabayaan. Sa pakikiusap niya talaga sa UAE, talagang pinagbigyan siya, mga kababayan. Talaga namang hindi nyo, mga kababayan, hindi basta-basta yung ganitong klaseng pagbigay ng pardon. Proseso po yan. Mahabang proseso yan. Siguro dahil ito sa pakikiusap ng ating mahal na Pangulo, talagang binibless siya ni Lord. Kaya yan ang resulta sa pakikiusap niya. At isa pa super bait kasi ito. At hindi lang yan, mga kababayan, ang ginawa ng UAE, itong nakaraang bagyo, nagbigay ng donation sa ating bansa para tulong sa ating mga kababayan na nasalanta, at iyan naman ay binuhos na sa kanila. Biro nyo yun? Napakabait ang guys, ang UAE. At isa pa, siguro naisip itong presidente ng bansa na ito na ilang Pilipino nandyan, thousands of Filipinos are working in UAE, mga kababayan. 'Di ba? At very malaking help sa kanilang bansa yan. Kung nabasa nyo yung isa sa mga nabasa ko, mga kababayan, alam nyo ba yung mga malalaking buildings dyan sa UAE, Saudi? Ang isa sa mga engineer dyan ay galing Pilipinas. Yan ang katotohanan. Kaya malaki din ang utang na loob nila sa atin. Dahil alam nila ang mga Pilipino very hard work. Very hard work yan, masipag. Walang reklamo. Kaso lang, mayroon talaga sa ugali ng isang Pilipino, sa sobra naman na mahaba ang pasensya niya, 'di ba? Siguro hindi nakapagtiis. Kaya ganun ang ginawa, 'di ba? Kiniti lang buhay ng isang Arabo diyan sa Saudi Arabia. Kaya ganun wala tayong magagawa Kaya sana wag niyo isisihin si Pangulong Marcos Jr. Ginawa niyang lahat. Willing ang Pilipinas na magbayad ng guys, willing ang Pilipinas na magbayad ng blood money. Kasi uso rin sa kanila yan pero kaso lang ayaw ng pamilya ng Arabo. 'Di ba? Walang magagawa si Pangulong Marcos Jr. diyan, guys. Sinabi niya naman sa kanyang interview, he's trying his best
na para maligtas yung Pilipino na yun. Kaso wala eh. It's too late talaga. Tsaka isa, ayaw niya magpabayad ng blood money. Alam mo naman tayo guys, sa kapakanan ng mamayang Pilipino, pagdating sa ganitong klaseng yung mga kondisyon ba, magbabayad ka, willing na willing ang Pilipinas, kaso lang ayaw eh. So anyway, mga besa, ito ang isa sa pinaka guys, napakagandang balita, no? At salamat sa UAE at siyempre sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Hindi lang po yan mga kababayan, pati yung pagbigay ng donation, okay? Ito yung pinaka-original na post, basahin ko lang ng bahagya, okay? So ito mga kababayan, no, nakita nyo ang Pangulo, masayang masaya mga bes. Ito po yung post niya mga kababayan. Talagang magandang balita ito, no? At least ang ating mga kababayan, nabigyan sila ng pardon. Grabe, ang galing talaga ni Pangulong Marcos, di ba? O ito mga bes, basahin natin. Ayan nakita nyo yan guys sa kanyang page, bisitahin nyo, no? I had the privilege, sabi niya dito guys, so I had the privilege to speaking. Sabi dito mga besa, I had the privilege of speaking with the President Sheikh Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, UAE. I extended to him my heartfelt thanks for the UAE's humanitarian aids in the wake of the recent typhoon and flooding that struck the Philippines. Diba? Kasi guys, nagbigay ng mga yung donation ang UAE sa Pilipinas itong nakaraang bagyo, no? Sobrang nagpasalamat ang ating mahal na Pangulo diyan. Hindi lang ganyan mga besa, hindi lang 'yun ang binigay. Ito yung pardon sa 143 na mga Pilipino natin diyan sa UAE. Biro nyo yun? Dubli-dubli ang blessing mga kababayan. Nagbigay ng donation. Tapos pinardon itong 143. Sabi, it is always inspiring to hear how our Filipino workers continue to excel and make a positive contribution in the UAE. Ayan, I express my gratitude for the kindness extended to them, particularly their generous pardon of 143 Filipinos, which has brought relief to many families. Okay? Our nation share strong bonds rooted in the values and aspiration of our peoples, and I look forward to strengthening this partnership in the years ahead. Sabi ng ating mahal na Pangulo. Malacanang Palace, October 14, 2024. Ay naku, bihira po guys ang ganito, no? Sabi nga natin sa kakulitan ng Pangulo, no, sa pagpupursige niya, no, na talagang pakikiusap niya diyan sa presidente ng UAE ay talang napagbigyan, no? Siguro naantig yung puso itong presidente ng UAE guys, kasi remember how many Filipinos are working in that country. There's so many talaga. Kaya siguro naisip itong presidente na ito na why not naman na hindi pagbigyan ang Pangulo ng Pilipinas sa kanyang hiling na ipardon ko itong mga Pilipino nandarito na nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa buhay. Hindi basta-basta yung ganito guys. Alam nyo naman ang kanilang ang kanilang mga policy dyan ay talagang mahigpit, pero God is good all the time. This administration ay talagang ang Panginoon napakabait kay Pangulong Marcos Jr. Kasi guys, no, remember, mabait kasi si Pangulong Marcos Jr. Mabait siya kaya lahat siguro ng wish niya ay nabibigyan ng ating mahal na Panginoon. At isa pa ay laging nagdadasal din dito si Pangulong Marcos Jr. at maka-Diyos guys. Sa totoo lang, itong good news na ito, magandang balita ito para sa lahat. Na shout out sa 143 Filipinos na napardon dyan. Diba? Pag sinabi mong pardon, parang nabigyan ng paglaya, diba mga best? Correct me if I'm wrong. So napakaganda ito mga kababayan. So see you again guys on my next upload video. Ano ang kapalagayan nyo? Ako masaya ang kapalagayan ko, no?
Bye, 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 and babus. God bless Philippines!